PG, patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Cargo truck sa NLEX tumagilid. Oversupply ng mga condominium sa NCR, tutukan. Anthony Jennings nag-viral sa kanyang apology video patungkol sa kanila ng kanyang co-star na si Maris Lakay. At BSP, binabalak interest rates. Ano nga bang epekto sa oversupply ng condominiums? Yan ang ating tutukan ngayong araw. Live mula sa Dinig Bayan News Channel. Ito ang Dinig Bayan. Magandang araw, bayan. Magandang araw, mga kabalita. Mula sa Boses ng Bayan, ako si Camila Sperin, ang inyong sandigan sa mga tumakanang balita. Ako naman si Adrian Roylo, nagpapagkulat ng balitang wala kinikilig. At dito sa Dinig Bayan, kayo ang una sa balita. Dahil ang bawat tinig ay aming binig. Para sa unang balitang bayan, isang truck ang tumagilid sa northbound lane ng NLEX sa Bigawayan, Bulacan. Narito si Ea Santos para sa karagdagang detalye. Naiinitan at bagod na ang mga tao rito sa NLEX dahil sa matinding traffic matapos tumagilid ang isang cargo truck sa North Luzon Expressway sa bandang May Kawayan, Bulacan northbound nitong alas 6 ng umaga. Nagkalat sa daan ang mga karga nitong kahon kaya't pansamantalang isang lane lang ang nadadaanan ng mga motorista. Taligo po kasi yun. Baka Kaya naman sa isang pasahero, Sa mga truck, pag ganyan, nag-iingat eh. Para iwas disgrasya at permission baga sa iba. Late na nga kami eh. Tsaka halos magdadalang oras na kami dito. Sana kami, intindihan ng musika. bandang alas 8 ng umaga naman ay nagdeklara ang NLEX na bukas na muli ang lahat ng lanes matapos maitapi ang tumagilid na truck. Para sa balitang tinututukan, ito muli si Ea Santos, Dinig Bayan. Building dito, building doon. Samot-saring mga infrastruktura ang makikita sa Kalakhang, Maynila. At ilan na rito ang mga nagtataasang condominium buildings. Ngunit, hindi lahat ng ito ay okupado. Ayon sa report na inilabas ng Lichu Property Consultants, mayroong nagkakahalaga ng 29 na buwan na oversupply ng condominium units sa Metro Manila. At sa Quezon City, ang itinalagang may pinakamaraming available units na sinundan naman ng 13,500 units sa Ortigas, 10,500 units sa Bay Area sa Pasay City, at sinundan naman ito ng Manila, Alabang, Makati at sa BGC. Masyado nga bang marami ang tinatayong kondo ng mga real estate companies? O kaunti lamang ang mga bumibili sa panlulyo? Andito sina Vanji Bernardo at Jessica Robles na hula. Magandang araw din. Kasama ko ngayon si Mr. David Nichu, CEO ng Nichu Properties in Australia. Good morning, Sir David. About the house natin ngayon ay nasa main segment, consideration of BB na ilang process. Naging na ang middle segment ay tumutukoy sa range of properties sa pagitan ng high-end luxury market at lower-end affordable market. At ito ang mga properties na mas accessible sa mas malawak na sakop ng mga consumer at investors na nagbibigay ng balanse sa pagitan ng presyo at ng magandang quality features nito. At yung market section kasi ngayon ay medyo oversupply because that is quite worn out by inflation and interest rates. At dagdag pa ni Mr. Nichu na ito raw ang tamang panahon upang kumuha ng mga condo units. Yung mga developers kasi, they offer fantastic payment terms, lalo na ngayon na bumababa ang interest rates. So as a buyer that wants their first home or as an investment, ito yung tamang panahon para bumili dahil you can take advantage of lower interest rates. At yung mga bangko kasi, gusto nila palagi nagpapautang, lalo na sa middle market, to diversify concentration of fees of lending to a small group of people. Maraming salamat, Gmail. Jessica, ano nga ba ang sanhi ng pagkakaroon ng oversupply ng condominium sa Maynila?
Magmula noong 2017 hanggang 2019 ay naranasan ng Pilipinas ang pagdami ng mga pinatayong gusali marahil sa tumataas na demand sa residential at mga commercial spaces. At ang nag-udyok dito ay ang pagtaas ng kanilang kita at ang pagdami ng populasyon lalo na sa mga syudad. Kasama na rin dito ang pag-expand ng mga office rentals dahil ang Pilipinas pa rin ang nangungunang preferred destination ng business processing outsourcing sa buong mundo. Ang pagkakaroon ng condo unit ay nagbibigay ng karagdagang passive income sa mga taong pinapaupa ang nakuha nilang condominium. Dagdag pa rito ang pagiging accessible sa mga workplace, universidad at mga modern markets ang nagiging dahilan ng ibang consumers sa pagbili ng mga ito. Subalit, noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic ay nagdulot ito ng pagkasira sa momentum ng pagtaas ng mga occupied residential at commercial units. Ang pagsibol ng work-from-home setups ay lubusang nakakapagpabawas sa mga pangangailangan sa mga office spaces at maraming mid-market condominiums ang hindi na ibenta dahil sa kawalan ng katiyakan sa ating ekonomiya na nagbibigay alanganin sa isipan ng mga mamimili. Bukod dito, ang pagbabawal sa mga pogo noong taong 2024 ay nakapagpaalis sa mga pangunahing porsyento sa merkado. 10% ang nauupahang espasyo ng opisina ng mga pogo at ang pag-alis nila dahil sa mga illegal activities ay nag-iwan ng malaking problema sa mga landlords na punan ang mga naiwang bakante nito. Salamat, Jessica. At ngayon, para naman sa mga latest showbiz happenings na talaga namang magpapainit sa malamig na panahon, andito si Marlon Galvez. Marlon, ano nga ba ang chika natin ngayon? Magandang araw mga kachino. Ito na nga, isang trending apology video mula kay Anthony Jennings ang usap-usap ngayon sa social media. Pero ang tanong, totoo kaya ito o damage ko nila? Isang Facebook post na Star humingi ang aktor ng tawad sa kanyang kalab team na si Marisa Cal at ng showbiz ex-girlfriend na si Jamela Villalobos para sa di umano'y cheating issue nila ng nasabing co-star. Ang apology video ni Anthony ay pinuhos matapos mag-issue ng Marisa ng isang video statement titular ng Words kung saan inamin niya lahat ang responsibilidad sa mga nangyari. Inamin ni Maris na sinabi sa kanya ni Anthony na siya ay single sa pagsisimula ng kanilang relasyon. At sobra ang kahihiyan ng kanyang naramdaman matapos ma-expose ang screenshot ng mga condo nila ng aktor nang wala man lang ang tulong. Iyon lang ang aking chika today. Ako muli ang iyong chika pina na lapit ng data. Bakit kami? Mukhang mainit-init nga ang chika mo dyan, Marlon. Katulad niyan ay nagliliyab din ang mga developers sa taas ng supply ng mga condominium sa NCR. Ano nga ba ang naging aksyon ng PSP? Pakinggan natin sila Shaira Tolentino at Pia Paz. Shaira. Hello Camille! Hanggang ngayon mataas pa rin ang bilang ng excess supply ng mga condominiums dito sa NCR dahil sa iilan lamang ang bumibili ng mga ito. Bilang tugon, ang BSP ay nag-cut ng interest rate upang mapataas ang property demand ng mga nasabing kondo. Ngunit, epektibo nga ba ito? Ano nga ba ang mga naging epekto nito sa ekonomiya, negosyo, employment at sa mamimili? Nito lamang Disyembre, binabaan ng BSP ang interest rate sa pagbabaka sakaling masolusyonan ang oversupply ng kondo sa Capital Region. Ayon kay Mr. Michael Ricafort na siyang Chief Economist, ay mas lalo na maeengganyo ang mga tao na humiram ng pera para makabili ng bahay. Dagdag pa niya, ang mga loan pricing raw ngayon ay nasa competitive range na kapag nag-cut ang central bank ng interest rates ay agad nasusunod ang mga commercial banks. Ipinahayag naman ni Mr. David Lichu ang kanyang saloobin sa mga condominium prices ngayon sa NCR. Yung mga presyo ng condominium units ngayon, kamusta na ito ang dapat within the medium market? I have not seen this trend before. 15 years? Noong 2024, bumagal ang mga project
project launches ng mga developers dahil sa pagkakaroon ng madaming supply ng condominiums. Para mabawasan at mahikayat ang mga buyers, pinag-isipan mabuti ng mga developers ang kanilang mga products, offerings, at value-added features, lalo na ngayon na bumaba ang interest rate by 25 basis points sa tulong ng BSP. Alinsunod sa pagbagal ng project launches ng mga developers, walang masyadong construction ang naipapatupad na siyang nagdulot ng kabawasan sa trabaho ng mga construction workers at iba pang mga empleyadong sakop ng industriyang ito. Para sa karagdagang balita, andito si Mia Pasco. Magandang araw, kabalita! At bukod sa mga nabanggit, ang mga consumer ay hindi rin nakatakas sa epekto ng oversupply ng condominiums. Tiyaga at pasensya ang motto ng isang BPO worker na si Jenna Batong-Mapat na nagko-commute mula Quezon pa Ortigas araw-araw. Kaya naman, pinag-iisipan niya ang pagbili ng condo unit lalo na noong mapansin niya ang pagbagsak ng rental rates. Last time I check kasi, may mga nag-o-offer ng 10K na unit with 2 bedrooms. And that is considered good. Kasi before, yung mga single unit is mga nasa 18 or 19K. Ayon kay Lichu, ang pagbaba ng interest rate ng BSP ay dapat na kuning advantage para bumili ng mga condominiums na convenient para sa kanila. Ngunit sa parehas na pagkakataon, isang concern pa rin ang presyo ng upa. Dahil kahit na bumaba ito, hindi pa rin siya affordable para sa ibang Pilipino. That if other expats from industries other than Philippines, those in multinational companies that are here like foreign investors, they could think that up, but Filipinos, of course, they cannot catch up with that. Aminado si Jenna na hindi pa sapat ang kanyang budget para umupa ng condo unit. Ngunit sa paglala ng traffic congestion sa bansa, baka mapilitan na rin ang kanyang sarili na bumili. Super traffic po kasi I might find myself buying one since mas convenient. Ito ang balita dito sa Ortigas. Muli, ako si Mia Pasco. At iyan ang mga tinig balitang pinanda namin para sa inyo. Para sa ibang mga balita, mag-log lang sa aming Dinig Bayan channels dahil ang bawat tinig ay aming dinig. Muli, ako si April Roylo. Chika Hina, Marlon Galvez. At Camille Aspirin po hanggang muli po sa inyo. Ito ang Dinig Bayan. Maraming salamat.